Ako si Emily Fernando, 57 years old, taga BM Road, San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. Na-discover ko na meron akong bukol, breast tumor. Nalaman ko noong May 24, 2022. May 2, na-release yung result ng anak ko. Kumuha siya ng board exam. Tapos, So after nyan, syempre masaya, ganyan, dahil pumasa siya. Tapos all of a sudden, nalaman ko na may ganon. Kaya parang natanong ko sa isip ko na ito ba yung kapalit ng saya? Hindi ko agad pinaalam sa kanila kasi ayoko yung moment na yun na masira. Nagkaroon na siya ng pain, paramdam na siya na kailangan kong gumawa ng paraan, paggamot, pag-check up. Namit kasi ng nagsimula ako noon kasi advice nga sa akin Dr. Glenn na mag-cleansing ako for a week and then naging maganda yung reaction ng katawan. After ilang days lang, wala na. Okay, nag-okay na. Gumaan yung pakiramdam ko kasi parang feeling ko ang daming toxic. Maraming toxic sa katawan ko na inailabas talaga. As in, after a week na yung program na sinunod ko, nag-slow yung pain, tapos naging ano na lang siya, kumbaga parang 1%. Nagkaroon ako ng bukol ulit sa legs ko, sa right leg ko. Tapos, agad-agad, ano ko kay Doc, sinabi ko sa kanya na mayroon akong bukol sa ng legs ko. So, yun, nagsabi si Doc sa akin na kailangan ganito yung gawin natin. At tayo, may additional tayong gagawin. So, okay lang. Pero, ang bilis lang. Alam mo yun. Yung parang 1 week lang, wala na agad. Yeah. Kaya sabi ko, grabe, ang bilis. After a week, so good. Dahil wala naman akong sabihin mong nakaramdam ng matitinding sakit or dumagdag pa sa sakit ko. Hindi. Kumbaga parang na-maintain yung yung blood pressure ko. Tsaka hindi rin ako hinihingal. Mas gumanda ang pakiramdam ko na wala na yung dati kong maintenance. Nagpapasalamat ako kay Doc Glenn. Sobra. Kasi alam mo yun, nung una talagang natakot ako. Kasi ang totoo, breast cancer, binigyan ko nanay ko. Kaya, nung nakapa ko yun, sabi ko, ako ba ang cancer mo? Kasi nakita ko yung sakripisyo ng nanay ko. Tsaka isa pa, sobrang bata niya ng time na yun. Kaya natakot talaga ako na maramdaman ko yung ganun. Kasi hindi lang konti yung sakripisyo niya. Hindi lang pa kasi uso nun yung may ganitong program. Pero siguro sabi ko nga, kung mayroon na noon pa mabuhay pa yung mama ko. So, inipon ko talaga sila para sabihin sa kanila yung totoo. Yung after 2 weeks na nararamdaman ko na may puso ako. After 2 weeks, ako nagkaroon ng lakas na loob na sabihin sa kanila. Tinawag ko silang tatlo, sa isang room kami. Tapos sinabi ko na gano'n. So alam ko na yung magiging reaction nila talaga. Pero sabi ng panganay ko nga at itong bunso na kaya natin ito, ma'am. Marami naman tayong pagsubok na naranasan. Kakayanin natin ito. Kaya kailangan kung ano yung binigay ni Doc Glenn na program, kailangan kong sundin. Alang-alang sa kanila, sa pamilya ko. Napakalaking blessing ito sa amin ng pamilya ko. Kasi
talagang simula nung malaman ko, nagkaroon ako ng breast tumor. Lahat talaga kami na palagi talaga nagpipray na sana maging maayos, yung worry-free ka, na makakatulog ka ng mahimbing, na hindi ka nag-iisip kung ano ang mangyayari the next day. Tapos, syempre, yung makaka-enjoy or makaka-relax ka na dahil nga alam mo sa sarili mo na wala ka nang ipag-aalala, although kailangan i-maintain natin kung ano yung nasimulan. So, sobrang malaking blessing ito sa amin na binigay ni God. Alam ko na yung pagtitiwala mo sa Kanya na malalagpasan, nagagaling ka, at saka kumapit ka lang. And to Dr. Glenn, na siyempre tumutulong sa akin na gumaling para ma-overcome ko yung ganitong takot sa pakiramdam ko. At saka yung program na binigay ni Doc Glenn na talagang masasabi ko na effective compare doon sa iba na hindi mo maramdaman yung malasakit sa pasyente. Meron siyang result. Sobrang saya to. Sobrang saya ko. Okay na wala na akong dapat ipag-alala dahil maganda ang naging resulta ng ultrasound ko. So yun lang, Dok. Sobrang saya ko na. Sa lahat ng mga patient katulad ko na may mga karamdaman din na dinadala sa ngayon, siguro ang maipapayo ko lang, talaga magtiwala tayo sa ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan dahil nasa Kanya naman talaga yung healing power. Sabihin natin yung faith, kailangan nandoon. At saka yung doktor mo na dapat pinagkakatiwalaan mo rin. Kaya kailangan maging maging consistent din sa ginagawa natin. Kung ano ang binigay na kailangan nating gawin, dapat nating sundin para maging effective yung binibigay na program sa atin. Kasi kung hindi ganon ka-effective yung mangyayari kapag hindi natin sinunod ang program na sinasabi. Pero kung ito ay tuloy-tuloy natin gawin, kahit na ano pang sakit, feeling ko, katulad ko, na malalagpasan natin at saka gagaling tayo sa pamamagitan ng mga gamot or sa mga binibigay sa atin ng pinagkakatiwalaan ng nating doktor at tiwala syempre sa Panginoon. Sobrang pasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na pinagkaloob niya to sa akin. May rason kung bakit niya binibigay ito sa atin. Mayroon siyang gustong iparealize. Kaya mong tanggapin, kung kaya mong labanan or yung mga pagsubok na dumarating sa buhay. Kasi alam niya na kaya mo, na kung anuman ang pagsubok na ibigay niya, alam niya na kaya mo. Humingi ka lang ng tulong sa Kanya or lumapit ka lang sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. So sobrang nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil malaki ang pagbabago ng aking sakit ng aking buhay, kasama na aking pamilya. Sa kanila na palagi nakasuporta rin sa akin. Hindi ako pinababayaan. Asawa ko, ng dalawa kong anak at mga kapatid ko, lagi din silang nakaantabay. Tatanong na kung ano yung result, nakaalalay sila, nag-aalala sila. Isa pang pinagsasalamat ko kay Doc Glenn na malaki naging papel niya rin sa buhay ko, sa mga buwan-buwan namin follow-up check-up na nagiging sanhi ng unti-unti kong paggaling. Hindi ko ito makakalimutan dahil naging parte ni Dr. Glenn ng buhay ko, ng buhay namin. So, isa yon sa pinagpapasalamat ko. Maraming salamat, Dr. Glenn, sa pagtulong na maibsan yung pag-aalala ko, yung
karamdaman ko na naging worry ko noon. Napakalaking pasasalamat ko ito sa iyo, Doc Glenn. Dahil hindi na kami sobrang mag-aalala ng pamilya ko dahil okay na ang pakiramdam ko. Ako si Emily Fernando, 57 years old, taga BM Road, San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan.